Good morning mga kababayan. Ating mga kababayan dyan, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning sa ating lahat. At sa ating mga kababayan dyan sa ibang bansa, magandang umaga, magandang tanghali at magandang gabi sa inyo rin mga kababayan. Ingat po kayo sa inyong mga hanapbuhay, sa inyong kalusugan. Ingat po mga kababayan. At pag-usapan po natin ito mga kababayan, mainit-init pa. Kung inyo narinig o inyo napanood sa social media or sa mainstream media mga kababayan, mainit-init po ito mga kababayan. Mayroong isang abogado nag-file ng impeachment laban sa ating mahal na Pangulo mga kababayan. So sa tingin nyo mga kababayan, ito ba ang impeachment nito ay may grounds or isang pakulo lamang ito mga kababayan? To save their queen, to save their poon mga kababayan, o to save ang mga kalukuhan mga kababayan. Dahil dito sa mga flood control, maraming mga graft and corruption na nabubulgar, kung ano-ano na lang mga kababayan ang kanilang ginagawa mga kababayan. So tingnan natin ang ibang mga aspeto ng kanilang file na complaint against sa ating mahal na Pangulo mga kababayan. Pakinggan natin si Attorney Ibanez mga kababayan. Let's hear it. Si Attorney Andre De Jesus. Inendorse ito ng Pusong Pinoy Party List. Ayon sa reklamo, may betrayal of public trust daw. Dahil sinuko ng Pangulo si Duterte sa ICC. Binanggit din ang hindi pagpito ng ilang program appropriations at iba pang sinasabing labag daw sa konstitusyon. Kasama rin dito ang mga allegations of graft and corruption, tulad ng mga kickbacks daw sa ghost projects. May pahayag din ang reklamo na hindi rin fit daw ang Pangulo dahil sa allegations na drug addict siya. FYI, si Attorney Andre De Jesus, sobrang good friend ko yan. Dati kong kabanda yan, sa luma kong bandang Lucille. Napakagaling kumanta niyan. Brad ko din yan sa Fraternal Order of Utopia at kasama ko sa Makati GCs. Ang tanong, agree ba ako sa ginawa niya? Well, sa allegations ng graft and corruptions, naniniwala ako na pag may kasalanan, dapat talagang investigahan kahit Tama. sino pa yan. Kahit sino Pero, pa. dun sa allegation na illegal daw ang pagsuko kay Duterte sa ICC, dyan kami hindi nagkakasundo ni Attorney Andre. Na natin, ano ang pupuntahan nito? Meron tayong pasahero. Mamaya na po natin itutuloy mga kababayan. O sa sige, maraming salamat po sa inyo panood. Ingat-ingat po sa inyo mga kababayan. Bye-bye muna. Bye-bye muna tayo. Passenger is sharing their location. Tingnan natin itong impeachment complaint laban sa ating mahal na Pangulo mga kababayan. Kung ano itong impeachment complaint nito mga kababayan. Pakinggan po natin. Complaint against President Bongbong Marcos was filed for the first time under the President's administration on Monday, January 19th. The impeachment was endorsed by Pusong Pinoy Party List Representative Jed Nisay and was received by House Secretary General Cherry Garapil. The said complaint cited 6 grounds and was prepared by private citizen and lawyer Andre De Jesus. 3 of these grounds were the culpable violation of the Constitution, betrayal of public trust, and graft and corruption. So, sa tingin nyo mga kababayan, kuusad kaya ito impeachment complaints laban sa ating mga Pangulo mga kababayan? Please comment down below dyan mga kababayan. O ito isang lang, reverse psychology ng mga kalaban ng PBBM administration mga kababayan. At pakinggan din natin ito, isa nating kababayan sa ibang bansa na palaging sinasabi niya mayroon siyang puting kabayo mga kababayan. Ito po siya mga kababayan. Ang impeachment ni PBBM. Pagkakita mo ba lang rito, matatawa ka na. Sino ba ito? Attorney Andre De Jesus, aba? Hoy, Attorney Andre De Jesus! Ano ba ito? Ano ba itong mga grounds mo ito? Para kang hindi abogado. Sige nga, basahin nga natin kung hindi ang putik. Una, ang sabi nila rito, ang grounds kaya dapat i-impeach si PBBM ay dahil sa respondent ordered. Tawagan ako, alam ko lang, kidnapping. O yan, respondent ordered and enabled the kidnapping
and surrender of former President Rodrigo Roa Duterte to the ICC. Kidnapping daw mga Kidnapping na kababayan. naratibo nyo. Paano kinidnap? May warrant nga. Kidnapping na naman ang kanilang naratibo mga kababayan. Kasama ka sa aeroplano may abogado pa. Paano naging kidnapping talaga naman to? Tuloy natin mga kababayan. Diba, after 12 hours, sumama na, sumakay sa aeroplano ng hindi nakapusas, may kasama pa. Tapos kidnapping ba yun? What the heck? Anyway guys ang proseso, baka sabihin nyo bakit tinanggap ng Congress, talagang dapat lang tanggapin ito ng Congress kasi ang proseso, okay, pagkatanggap ng Solgen, dadalhin yan sa, I think sa office na agad ng House Speaker para endorse at Sa i-dalhin Congress. sa Committee on Justice. Now, sa Committee on Justice, dito i-determine kung ito ba ay may sufficient grounds, no? Para mag-proceed sa kanilang Impeachment pumunta sa trial. plenaryo. Okay, sabihin natin, itong number 1, na reason nila, di bagsak na agad. Mukhang tanga ang Congress dito pag ito'y pinatulan. Ay, Diyos ko po, Rudy. Pagtatawanan sila ng mga mamamayan at ng mga expert natin sa batas. Okay, punta tayo sa pangalawa. Ang sabi rito, respondent is a drug addict whose condition impairs his judgment and leadership. Oh, di ba ang ebidensya? Syempre, yung anong tawag dito? Yung, Ano ba yan mga complaint na yan? Drug addict ba ang ating mahal na Pangulo? Ganyan ba ang drug addict kapag makapagsalita sa ibang bansa, sa mga foreign investors, salita sa entablado ay kahit walang kopya, walang binabasa, ay tuloy-tuloy lang magsalita ang ating mahal na Pangulo mga kababayan. Ano ba klaseng impeachment ito? Okay, pakinggan natin ulit. video. Pulburon video. What the heck? Ang pangatlo, wala na, supply na. Una, pangalawa, supply ha. Ang pangatlo, respondent failed to veto and program appropriation. Ginuto lang. And other unconstitutional provisions of the General Appropriations Bill for 2023, 2024, 2025, and 2026. Hindi ka lang po. Hindi nyo po ito pwedeng gamitin ground sa impeachment. Supply na ito, supply, matik. So mga kababayan, yan ang mga complaint nila against sa ating mahal na Pangulo. Sa tingin nyo ba ay uusad dito sa plenaryo ng Congress mga kababayan? Kung ganyan lang pala ang kanilang complaint against sa ating mahal na Pangulo, ang impeachment nila, para naman tayo yung naglulukahan na lang dito mga kababayan. Kaya dapat si President Marcos ay ipakulong mo na Mr. President yung flood control. Ang dami na naghahantay na taong bayan na makulong ang mga nagsamantala sa bayan natin, lalo na sa pera ng taong bayan, Mr. President. Pero nakakatawa nga lang ito ang kanilang impeachment complaint laban sa ating sa mahal na Pangulo mga kababayan. So please comment down below dyan mga kababayan, and please like and share sa ating munting video. Maraming salamat po sa inyong panonood. Ingat po kayo sa inyong mga hanap buhay sa ibang bansa, at ganoon din na ating mga seaman dyan, mga seafarers natin. Ingat po kayo maging sa atin mga kababayan dito sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maraming salamat po sa inyong mga panonood mga kababayan. Ingat din po kayo mga kababayan. Maraming salamat po sa inyong muling panonood sa ating munting channel. Bye bye. God bless us all.